Mayong adlaw, mabuhay ug madayaw, pero wala ko sa dakbayan sa Davao. Because we are here in this unusual location, which is of course alingugmog, pero dili kini alingugmog para sa akwa, kay this is a one-on-one heart-to-heart interview here on the Kadangpan Digital Facebook page, Kadangpan Digital Network Facebook page, and Kadangpan Digital YouTube channel. Di na to dugayan pa, kay syempre I've been waiting this for so long, cause last August of 2024 I met this lovely lady. Is very young, and she has been the contender for the Miss Universe Philippines Iligan 2024 kanang kabatch ni Juliana Fresado. She is a graduate of the IDS sa MSU Iligan Institute of Technology and reigning from Barangay Tipanoy, Iligan City. None other than sa way pagdapig-dapig, ka-zodiac sign na, ka-birth month ko pa, si Drixie Erica Cadorna Mag-abo. Mabuhay ug madayaw. Mabuhay ug madayaw na adlaw kaninyong tanan. Yes, I am forever grateful that I'm honored that you are part of this unusual setup here. Pero nice to see you after almost a year. So anyway, kumusta naman ka with your kay I think you have graduated na sa imong school. So kumusta naman? Actually, I recently graduated. Bago lang jud kaayo siya. And so I feel very happy kay at least kay maka-spend time na ko by myself, kay grabe jud kayo ka-hectic sa akong schedules, especially since IDS. Grabe kayo na sila ka-strict, grabe ang mga requirements sa school. And so finally naka-graduate na jud ko og senior high school, and then now I'm on to college na. And so new experience na po siya, so grabe ka-exciting siya para sa ako. Okay. Let's all start off with your murag childhood memory in your part. Asa man nang imong childhood dream nga gusto nimo makabot pagabot sa panahon? Okay. Actually, first and foremost kay akong dream atong bata pa jud ko, kay grabe siya ka unusual for a girl. Ako adyon dream sa una kay ma-pilot ko. Actually, so grabe ako ang mga gifts permitting nga ipangaya sa ko mga tito and titas kay please palitin ko og airplane, ganahan ko og airplane, inana. Pero tungod sa practicality sa family, ang ilang ganahan kay ma-doctor ko. So dili ko nila ginapalitan og mga airplanes, ginapalitan ko nila og kanang mga stethoscope, kanang mga dulaan nga pang something medical related. And so motong pag sige na kog dulaan ang mga toys ni nana, kay dato na ko na-realize na ala nindot man di ay mag-doctor, nga nindot man di ay nga mag-check og heartbeat, kay kada check-up maginana magid ang mga doctor. So dato na ko na-realize nga laganan ko ani. So katong dream na bata pa ko, kay dato na din ko ganahan ko mag-doctor. Right now, you're already almost 20 or you're about to be 20? Well, I just turned 18 last year. Okay. Katong sa MUPH na iligan ako na So, karon na year, I'm turning 19. Hapit na, next year pa man. Next year ang mag-20. Okay, bitaw eh. Pero how was the nakaya ba nimo ang imong hectic schedules that time na ay muta na di ay ko kung kanus aka nagsugod katong time nga nag-model ka diri sa Iligan? I started modeling when I was 16 years old. Kay first pa lang ato, dili jud ko ganahan mag-modeling. Kay introverted kayo ko na girl. Very shy kayo ko, very timid, and mahadlo ko nga tan-awon ko sa tao. But then, my mom, kay beauty queen man siya sa una, she wanted me to follow her steps. So ganahan siya nga mag-try ko. Yan ako, dili ko gana mag-pageant. So first, she decided na, okay, dili ka gana mag-pageant. Mag-modeling ta first. So mo to akong gisulod sa City Models atong year 2022, 16 pa ko ana. And then muna dahil to, nag-start ako modeling na
journey, and then after kada to na nagsugod akong pageantry. Pero how difficult for you it is na, syempre, kuhaon man ka in every event and then at the same time, medyo mag-jumble ang imong time with your eskwela at that time, sa high school. Grabe kalisod. Actually, atong Miss Universe Philippines, iligan na ako ng journey. Moto ang, like, that was first quarter sa first sem sa among grade 12. And actually, moto ang reason nganong wala ko na honor. Kay grabe kalisod ang pag-mix na ko sa ako ang schedule sa MUPH o sa ako ang studies. Kay ang MUPH ato daghan kayo og schedule sa mga photoshoots nga need na ko mag-absent ko sa school na mo, and a lot of missing nga mga requirements na ko sa school, a lot of missing nga mga lessons na ko nga wala ko nakapaminaw sa ako mga teacher nga magtudlo mo. For me, lisod kayo ko nag-catch up ato kadagan kay kog na-miss out ng mga lessons. Mo to ang reason nga nganong na ko'y below 85 na grade, and for our school kay if na kay below 85 na grade, dili na jud ka ma-honor sa overall. Mong sa overall wala ko na honor. Yes. Very difficult ba yan? Lisod jud kaayo siya, pero still it was a worth it na experience man sad. So thankful na Japon kaayo ko. Like, very pressured kayo. Anyway, I think if I'm not mistaken, it is your first public appearance on a beauty pageant yods diri sa Iligan. Maybe kanang dako na jud kayo nga mga pageant kay usually ang mga pageant na akong giana-apilan kay mga barangays or sa school-based lang. So, Miss Iligan, mo to ang pinakadako jud nga pageant nga akong naapilan. Now, syempre, who inspires the most at the time that you have been joining that particular pageants, and particularly po ang inyong kababayan si Mitch Dimple Mabala? Actually of course, Ate Mitch was one of my inspiration kay Miss Iligan. Tapos friend pagid na ako siya, very close friend. Tapos siya ang sa ko nga, uy Drix, what mo appeal ka ginani, ang mga pageants. Tapos, pero ang first and foremost yun na ako nga inspiration nga mo appeal atong MUPH is not a public figure or something into pageants. Ang inspiration din ako ato is my sister. Kanang na-mention na rin ako siya sa akong advocacy. Ako ang sister kay deaf to siya. So, siya din ang nag-inspire sa ako kay ang ako ang advocacy is awareness sa mga deaf. So, siya din ang number one na ako inspiration. Ano ni-appeal ko ato? Ano man good? Para mapasabot naman ko ng tanan. Not everybody good na ma-please ang tanan. Kay tungod na kabalo naman ta every now and then makitan man nato sa television ang mga sign language interpreters or FSL, Filipino Sign Language Interpreters, na ang uban gihimo na nagkatawanan na daw marag nagsayaw sila, pero unsa kini nga tong ipasabot nato sa tibuok Iliganon ug non-Iliganons nga dili angay BIB ayon og murag dili pwedeng TikTok lang ang ilang gibuhat ana makita sa TV or sa YouTube. Actually, nami GC sa mga deaf here in Iligan along with my tito kay siya jud ang head sa among organization. And then always yun na nagasend ang ako ang tito kanami bitaw mga videos nga ginamock ang mga deaf. Dagan kayo ana sa Facebook nga kung deaf sila kay pakantahon sila, like nagkanga na sila kay dili ba sila kadungog. Nay uban deaf nga dili kadungog, tapos murag gibinuangan bitaw nila nga to stand up on stage tapos to let them sing para lang for the sake of entertainment. Muna ang kasukan sa dito kay dili gyud na siya maayo. It's never okay to make fun of people's disability. Tapos for those Iliganans and non-Iliganans, I'm so sorry. Kay I just want to let you know nga ang pag-sign language sa mga deaf people is something na murag ato ang ginagamit sa atong everyday lives. Parehas karon gastorya ta, and that's how they communicate with each other using sign language. So it's never okay to make fun of their way of communicating to others. Kay murag kita ra nagastorya sa each other.
And if you make fun of them, kay mura po gakatawa the way tanga mo storya. Yes. So, let's go on sa atuang personal note na heart to heart. I know you don't want to talk about this, pero kani during nabay instance na high school crush sa imuha. Ay, my high school crush? Kung nabay crush in your part. No holds barred ni ha. Actually, pero kadalasan sa mga na-crush kay dali urgent kaya siya. Like magka-crush lang ko siya kay, for example, kanang gamay ra kayo mong interaction. Tapos ako, dali urgent kayo ko maibog. Pero not really fall in love. Like nagka-crush lang dyan ko sa tao. Like gina-idolize lang dyan ako siya. Like first ato kay ako ang first crush ato sa grade 12 ko last year kay sports player siya. So dato ko nakaka-crush siya kay ay maayo siya mo sports. And then next na po ko naibog lain kay maayo siya og math. Sabi ko lahala nindot ni siya nga tao kay maayo siya og math. So murag maka-crush ko sa mga tao nga they're good at something. Pero never pa ko naka-crush nga murag na fall na jud kayo ko. Yes. That's just karon lang naukab din sa akong program bitaw ay anyway how was the feeling na ingon natong that you have met someone who is not from Iligan dini pagyod sa first nimo nga public pageant which is the Miss Universe Philippines Iligan na press presentation. Okay, actually, katong sa press presentation nato, di ba, nagka-question man ata ka sa ako, di ba? So, tapos, imong pag-introduce ato sa imong self kay, I'm from Davao, nalayo ko kayo. Kaso ano ko, wow! So, naandig ipang-invite ang MUPH Iligan Organization nga taga-Lagyo. Pero, na-realize na ko nga, ikaw ready ay ito ang taga-Lagyo kay most of them, kay taga-Iligan jud. So, ano ko nga, wow, grabe na dyan kayo ng MUPH Iligan nga pageant kay murag prestigious education kay naka-invite pa sila og taga-Lagyo. Kaya ako ang panglanta man sa Davao kay very big kayo nga city, di ba? Tapos very populated kayo. So ako panguna-una kay grabe, mga dagko kayo ni sila nga mga tao. Tapos nag-interview pag yung kasama ko nga wow, kasi sikat kayo ni sila nga media dadto. So grabe kay akong pag-view sa mga taga-Davao. That is the first time that you have met here, but this is the second time na yan na Oo. Anyway, was sa may plano nimo karon when the time comes na basta mo salmot na pud kag pageant or siguro na may plano after your ACADS sa college? Okay, actually, karon lang naman and last month, kaya na nag-offer sa ako nga mag-join taog Miss Lanao del Norte, na Miss Teen Iligan, Miss Kapatagan. Tapos, ako adjong gibuhat kay wala jud nako gidawat. Kay murag na trauma ko atong pagka wala na ko na honor tungod sa MUPH Iligan. So, ana ko nga mag-take a break sa ako. Tapos, nanapod mi kanang agreement with my lola and lolo and also my tita nga after college na lang ko mag-ano kay for me mas gina-prioritize na ko akong dream to be a doctor, to be in the medical field. So murag second priority sana ko ang dream na ko to be a beauty queen. So unahan sana ko akong college and then after college maybe if na mga offers sa mga pageant mo go jud ko. Okay. Murag paghahulaton lang ta ka pag moabot na ka sa 23 or 24 years old. So next na po nato na interview kay pag after college na po na ako. Lagi. Yeah, I know. It's quite difficult baya pero laban lang kay kabalo ko makaya ra nimo na. Unta. Okay. Anyway, Rixie, let me ask you this question regarding sa atuang highly debatable nga pangutana kung highly debatable ni siya because sa mga pageant man gud nga naman goy dili taga Iligan nga ni salmot in a prestigious pageant regardless kung Lanao del Norte ba or MUPH Iligan,
But is it high time na ba that atong i-restrict una ang or totally restrict ang mga imports para tagano gigayon ang mga female who are from Iligan, who are born and raised na maka hatag og tinuoray nga representation. So, for me, it is okay na municipal mga pageants or city pageants accept imports. Kay for me man good, if you're born and raised, for example, here in Iligan, dili man jud ka maka like me, dili ko tiglagan sa Iligan or kabalo jud ko sa heritage and culture sa Iligan. But as an Iliganon myself, nako responsibility to learn kung unsa jud ang culture and heritage sa Iligan. And that's just the same na responsibility sa mga imports na gusto nga mo-appeal sa mga pageants, sa mga municipalities, sa mga cities. Kaya because for me, ang important to gid ana kay ang willingness to learn. Nga willing siya mo learn sa heritage ani nga city, sa culture ani nga city, as long kabalo siya unsay responsibility nganong ni-appeal siya ana nga pageant. Okay jud kayo na for me, bahalag dili siya born and raised from that city. Another question which I would like to raise, Rabaya, there are some people karon nga di man nato ma-please ang tanan, no, in terms of, let's just say, kanang pagwapahay sa pagmodel or and so kay naman po mga very high standards sa kagwapa sa model. Pero ikaw, as of course you're a morena, I think. Unsay dapat na mapasabot pod na dili dapat exclusive just for one standard for a model nga mo salmot. Actually, ang modeling is not about the face. It's not about the body. Ang modeling jud is from the confidence that you feel. Okay, first and foremost, pag ma-feel mo na confident ka, by your own body, by your own skin color, by your own beauty, grabe kayo na ka-powerful nga thing, nga mo-walk ka on stage, bahalag isawayon ka sa uban, bahalag ila kang batikuson, kay walang i-appeal mo na siya, nga inana, bahala na sila as long as you're confident, nga mulakaw ka on that stage, ma-feel na sa tao, kay mo radiate man na sa imuha nga, confident kayo siya, no? Bahalag inana siya, dati din makita sa tao nga, gwapa kayo na nga characteristic ang pagka-confident nimo. So bahalag unsa pa naiingon sa lain tao, as long as you're walking confidently, as long as you're not wala ka gayapakan nga mga tao, okay jud kaayo nga mo-appeal kag mga modeling, mga pageantry. Don't follow the society standards, from society's norms, kay sa una na kaayo na like ilahan na nang ginabuild sa una, and today kay ginadawat na nato any color, any body shapes, any body types, as long as confident ka. Alright. So, during that time katong MEPH Iligan, ipasabot lang na katong time nga nakamit ka extrovert nga sister candidate nimo, which is si Liza May. How you feel that you have met such na a jolly fellow na during that time until nga sometime nga ni withdraw due to some money constraints, time constraints, kay nag-eskwela pa to. What's the feeling? So actually, daghan kayo may og sponsors visit ato na time, and daghan po siya og na miss out kay lagi layo kayo siya taga Zambo Sur. And then grabe ang transportation, taas po kayo og time, mga mudagan na siya og 8 to 9 hours. So daghan siya na miss out, and ako ang na-feel ato nga magsakay mi og van, kay hilom na jud kayo among van. Ang first ra gid nga mo storya og mo chika sa mo kay sa Ate Esel or sa Ate Kian, kay extroverted po kayo sila nga pagkatao. And daghan na po sila pageants ka naapilan. Maong sila ang murag mo open up sa amoa, kay murag bago-baguhan pa mi. And then here comes Ate Liza. Pag-abot niya sa isa lang mo katong press presentation na mo, dato na ko nga, wow, naapa dyan ay mas mulabaw ka Ate Esa sa pagchika. Kay grabe kayo ka-jolly ni Ate Liza.
like first time pa to naman na magkita after sa like auditions namo sa screening. Pagkakita niya na, oh my gosh, ha, daghan na din kay siya chika, murag ma-feel na ako nga, dugay na kayong mga mag-amiga, murag itong murag childhood friends nga nagkita dayon mo for a long time. Murag inana akong feeling sa iya ha. Kay grabe kayo, dali ra kay ko na comfortable sa iya ha, kay ihabit ang mga way of pagstorya, murag makapaminaw bitaw ka like, ay nana di ay. Kay as for me, kay shy jud kay ko timid, bahalang mapil pa kong mga pageants, never jud ko nga naga-talk first sa isa ka tao. But sa Liza, murag makastorya po ko daghan, basta siya ako ang kastorya, kay inana siya nga tao, murag siya og kindness, murag siya og comfort, nga murag makastorya jud ka sa iya ha. Okay. The time na sa inyo ha, siyang nidool sa inyo ha. Ako is baliktad. Ako ni-approach sa iya ha. Pagka naog sa akong mask, kaila dayon sa ako Wow. kay familiar man siya sa apelyido akong ginadala gyud. And actually we have a lot of relatives from Sindangan, Zamboanga del Norte. That north. Oo, Dili del Sur ha. Zamboanga del Norte. Ito ay. Anyway, I know this is quite cliche, pero man god na, was there a time na murag na feel nimo nga na ay usa ka fellow sister candidate na medyo cold ang imong pagtagad, ang iyang pagtagad nimo, so actually, sa mong 3 months nga magkuyog nga mag-sister sa MUPH Iligan, wala pa kayo ko na-feel ngayon na kay kami tanan, grabe kaayo mi ka, dali ra kayo mi na close. Like kami tanan mo storya jud mi, mo chika jud mi. Like every time nga na mi ginahulat nga mga kay magstoryahanay jud mi, never mi awkward nga silence sa amua, kay always yun na chika ang isa, napoy chika ang isa. So murag walay ka ng any coldness between us. Anyway, magdulat ta og usa ka game which is called One Word, kay gusto nako nga maghatag ako og some things and personalities that I have in mind and imong nang i-describe og one word. Andam na ba ka, Drixie? Ready na ko. Okay, ready na. Sige. Let's go on sa mga things. One word. What? The most hated food that you ate. Oh my gosh, I don't know. Scallops. Oh my gosh. Grabe, wala ko ka-aware na unsa to. Scallops. Kalamit lang sa shell. Okay. Kay actually, dali ra kaayo, dili man gud mo digest jud ako ang tiyan. So every time mo kaantok scallops ka ng mga onig seafoods, kay magsuka jud ko every after meal. So yeah, hated na ako na siya na food. Not everybody likes that na seafood. Okay, next. The most favorite place na you went even for the very far good. Oh my gosh. This is not one word, pero one place man siya. So, South Korea. Yeah. Aware ko, kakita ko sa inyo Mga posts. Yeah. From South Korea to Iligan real quick. Yes. Bahalag 5 days siya mong stay to. It was a very fun and enjoyable experience. Thank you, Sepins. Yes. Medyo sponsor. Okay. Thank you sa sponsor. Okay lang. Okay, ito? Okay, thank you so much. Wala pa. Okay. Okay, wala na pa. Okay. Next is the least favorite place that everyone likes but you don't like. Oh. Parks ata. Para mga children's park. Like, I don't know why, pero ganahan kayo mga tawala, pero dili ko hilig nga mo adto pero dili na ako siya hated. Dili lang jud ko hilig nga mo adto mga nana. Kaya actually wala kay ko ma-think nga hated place na ko. So kana na lang akong giingon. Another the genre of music that is suitable to your taste. Oh.
I think R&B. Always ko ganun listen ng mga R&B's ng mga songs. Na may uban na dili ganahan Oh, kaya lagi. mura gano rascal kayo Pero mo magod ang trend karon nowadays. And pag listen ko na ko, ganahan kayo kumaminaw. On repeat na sa ako mga playlists. Let's go on to some personalities. Oh my God. Ano? Let's go. Ano? Si Iligan City Mayor Frederick Siao. Oh, One word. Pogi. Chinito, Pogi. Okay. Si Congressman Celso Regencia of Iligan. Responsible? Yeah. Okay. Next. Si Kalokalike na Bini Teopani Bell Arcadio. Oh, pretty. Next. From Davao nga nahimong contender sa MUPH Iligan, Kian Marie Rosales. Chikadora. Si Clarice Jade Antepuesto. Oh my gosh, funny. Funny kaayo Pero na siya. mas morena pa siya Mas sa'yo. morena pa siya sa ako ah. Pero very fun kaya siya to be with. Kaya grabe po na siya kakiatan ng pagkatao. Okay. Next is si Crystal Ann Codas, the Miss Iligan 2023. Oh my gosh, Queen. Queen. Si Miss Iligan 2022 and Miss Labason 2024, Oh my God. Mitch Dimple Villaver Mabala. Inspirational. My favorite, Pauline Amilinks. Oh my God. I don't know na. Oh no. What do I say? I can't think of one word to describe her. Pauline Amelinks. One word? Yes. Ah. Oh my gosh. Everything. Pauline Amelinks. Gatanaw baya siya. Alam mo, what's there to do? Pauline Amelinks. Saan ako ingon? So, better think of one word good. One word. Heartfelt na lang ako ingon. Okay. Heartfelt. Nice. Si Miss Universe Philippines 2025, Maria Atisa Manalo. Oh my gosh, Barbie! Kaya first time pala dyan ako maglanto siya. Guwapa dyan kayo siya, Barbie. Dahil kayo siya lang tawad. Okay. Si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Gosh, my idol. Oh my gosh, what do I say? Catriona Gray. One word. One word. Nauna pagayo. Kaya na-mention na rin ako siya sa press presentation na siya din ako ang idol sa mga Miss Universe here in Philippines. Oh my gosh, what do I say? Oh my God, one word. na may time, ani? Wala. Wala. Wala yung time limit. Okay, one word. Okay, I'll just say idol. She's my idol. Okay. Right. Si Lanao del Norte Governor Dimaporo. Di mo puro. Oh my gosh. What do I say? One word. Wait, one word. Nasa puno na, kaya dagan siya ng words. Okay, one word. People. People. Dili lang na siya mo one word. People na lang dyan ako ingon. Yes. Highly respected baya. Yes. Yeah. Where Christians and Muslims Yes. gather. Yeah, always dito siya nagating sa people of Lanao del Norte. So, people na lang akong ingon. Next is our Philippine Vice President Sara Duterte. Oh my gosh. Okay, one word nga ni pop up sa ako kay green.
I don't know why, pero green man good siya. Yeah. I already have green anyway. Anyway, our former president, Rodrigo Roa Duterte. Ang tatay. Tatay Digong. Okay. And of course, last but far from least, Kadang Pangcarlo Dolier. Describe me in one word. One word. Oh, manong lisod kaayo mo sa mga tao nga akong kawan. One word. Kadang Pangcarlo. One word. Now na pag-ayo, Drixie. Mas mahadlok ko kana ka diri. One word. Okay, I'll just say comfortable. Okay. I-explain ka nga nung comfortable ka Okay, sa explain na ko. Kay first jud, second meeting pa ni nato. And for me, ako dali na-mention many times before nga, ulawon jud kayo ko. I'm very shy. Like, dili jud ko reach out first sa mga tao. But then, here comes ikaw, nag-chat ka sa ako first, and then, dali ra kay ko na comfortable sa imo, ha? So, that's why comfortable akong word sa imo, ha? Okay, I take it. That's about it for our one word. And I think just right before mahumanin nga tong interview, because I know I traveled very far just for this. But anyway, na ba kay gusto nga pasalamatan sa sa inyong mga supporters na although wala kayo ka for na sakmit bisan for Yes. sa MUPH na not top something basta kindly give your words sa atong mga Iliganons and non-Iliganons nga ni suporta sa imo. Okay, thank you kaayo sa naga-support sa ako ever since akong MUPH Iligan na journey, and also to my fellow sisters nga ako ang na-meet sa MUPH. Thank you kaayo sa bond na to ang na-forms, and also sa MUPH Iligan organization. Thank you kaayo sa wonderful experience. Grabe kaayo inyong accommodation. Grabe kayo inyong efforts just for us na maka-experience nga pageant na prestigious jud kaayo. And thank you food kaayo sa ako mga social media friends. Kay sila jud ang naga-share sa akong mga pictures. Kay for me, dili jud ko mag-effort for that. Kay mostly ang pageant proper jud ang ako ang i-prepare. But for them, grabe lang share sa ako mga pictures, sa mga posts sa MUPH, sa ako just for others to like and share. So thank you kayo sa inyong mga support. And also to my relatives and family, thank you so much sa inyo ang support sa ako. Like every night, labaw na sa ako ang mom. Like, naagya po siya sa ako here with me. Pero nagsorry-sorry lang siya. Every time jud na ako'y social activities, kay naajud na ako ang mom beside me. That's why thankful kayo ko sa ako ang mom and dad, kay nagasupport jud sila sa ako ang mga bola hatunon. Yes. And also, thank you to Kadang Pangcarlo for this interview. It's such an honor for me. Kay dugay na kaayo ko nga wala sa mga social activities. And for you to interview me, grabe, wow. Thank you kayo. And of course, magliman na baya katuig nga mga network that I created, but naba kay heartfelt message for the 5th anniversary of the Kadang Pan Digital para sa because the only Davao media na nakadto jud kog Iligan just for sa inyo ang time as contenders sa MUPH. Thank you so much Kadang Pang Digital, and congratulations sa inyo ang 5th anniversary. Kay grabe, ni adto lang jud mag Iligan just for interviewing sa MUPH Iligan, and inyuha jonggi accept ang offer sa organization. So thank you kaayo kay tungod ani na-meet na ko si Kuya Carlo, and thank you kaayo sa pag-interview ninyo sa amoa sa MUPH kay murag dadto na widespread ang name sa MUPH Iligan. So murag tungod sa inyo mas na further pa ang reach sa amo ang pageant dire sa among city. I hope the next na edition for this year, maybe ma-invite na po ko, pero press presentation pa lang and other matters most. And just about
we're wrapping this up. Please accept this offer, the token of appreciation that I'd like. Oo. Gani. I think I shouldn't do pero I had to because kabalo ko ganahan ka ani. So I brought you chocolates from Malagos. Oh see? my gosh, thank you so much. Kabalo ka ganan kay kog chocolates. Thank you so much. I know. And I hope you like it. Kay whenever you will see the box, you will remind me na Davao City is Davao. waving at you. Okay. Dili na ko ilabay ang box. And Davao City is waiting for you nga maka-bisita ka. So, you return the favor. I visited Iligan, you'll visit Davao. Okay, soon. I hope. Yeah. I hope na reason nga makaadto kog Davao. Yeah. There's a reason. Not just for festivities, but Yes. for also the closest friend that you will find. Oh, sana. Punta na And adyon. a shirt coming that I Thank bought you it so coming from much. Wow. Malagos. Yun. So anyway, Wow. money siya. Okay, t-shirt. Thank you so much. Yes, butterfly. Yes. So anyway, Ani, I would like to personally say thank you sa tanan na nagalantaw karon, and of course, pasalamaton sad nato si Drixie Erica Magabo for giving the ample time na, although medyo cliche, but still I had to do this. This is for the love of I wanted to meet katong mga na interview na ako in the past. And of course, let's support local businesses here sa Iligan and Cagayan de Oro and Davao as well. O we would like to promote, of course, katong Malagos Chocolates and also Malagos Garden Resort para sa, of course, homemade chocolates kay Dagabayot Cacao diri sa ato ang Dakbayan sa Davao and Davao region. Thank you so much. Yes. Malagos chocolate. Yes. So para sa ganahan nga mag-gift sa imong loved ones or katong sa mga gusto nimo ipadala, please do not hesitate na you will find Malagos chocolates in the SM store and also sa mismong Malagos Homegrown and sa Malagos Garden Resort na layo kayo. So pero you will get to see the bird watching, mga ingon nato nga uban pang mga amenities na buot niyo makita. And of course, this is in promotion that we exchange cultures between the land, the majestic waterfalls, and the land of promise. And that's about it for our one-on-one heart-to-heart interview. Kini ang inyong ubos nga alagad, ang inyong kadangpan, Carlo Dolier, kauban, si Drixie Erica Magabo, ang Miss Universe Philippines 2024 Iligan finalist. Dagan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan, amping permente. Once again, mabuhay og madayaw.